ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sama-sama tayo magpasalamat, magpuri sa Diyos. Ngayon tayo kanyang tinitipon bilang nagkakaisa niyang bayan. Ating itaas ang ating mga intensyon at mga panalangin sa pagdiriwang at upang tayo lahat ay maging karapat-dapat, pagsisihan natin ang mga nagawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maawa ka, Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nadaig. Kung minsan, kayo'y inaalipusta at pinahihirapan sa harapan ng madla, at kung minsan na may karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawala ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay ninyo ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang Kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at mananahan kung ligtas sa lupain.
Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala ka't tutulungang ganap, ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon nang upang maligtas. Sa gawain niya, ang Diyos nagagalak, kahit na mabuwal, siya ay babangon, pagkat ang alalay niya ay Panginoon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa poon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kaniyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa ay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin iahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa, na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumungad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Dalawang bagay po ang ginamit ni Jesus para ihalintulad ang paghahari ng Diyos. Sa unang bahagi ng ating binasang Ebanghelyo, ipinaunawa ni Jesus na ang paghahari ng Diyos ay isang proseso. Hindi ito nangyayari ng overnight lamang. Inahalintulad niya ang paglago ng isang binhi, ng isang halaman, na kapag ito'y iyong itinanim, hindi ibig sabihin bukas ikaw ay mag-aani na. Mag-iintay ka dahil may prosesong pinagdadaanan ang paglago ng isang binhi. Pangalawa, ginamit po ni Jesus ang talinhaga ng butil ng mustasa. Ito ay pinakamaliit
Pero kapag lumaki, ito po ay nagkakasanga, nagkakaroon ng maraming dahon at maaring pamugaran ng mga ibon. Hindi po mahirap itong unawain sapagkat tayo nakakakita ng mustasa. Pero sa parte ng Palestina, ang mustasa po ay lumalaki na mahanggang kasing taas ng isang tao, kaya maaaring pamugaran talaga ng mga ibon. Dito sa atin, hindi na po lumalaki ang mustasa kasi may talbos pa lamang inaani na at gusto nang gamitin. Kaya dito sa dalawang ito, inahintulan ni Jesus ang paghahari ng Diyos. May proseso, nagsisimula sa maliit na bagay. Ito ang nangyari kung ating pong babalikan ang kasaysayan ng paglaunlad ng simbahan. Nung itinatag ni Kristo ang simbahan kay San Pedro, hindi naman katulad agad nito. Nagsimula sila sa grupo ng mga alagad at matapos sa Jesus ay umakyat sa langit, ang mga alagad ay humayo katulad ng tagubilin ni Jesus na ipangaral ang kaharian ng Diyos. At sa kanilang pangangaral, unti-unti, ang biyaya ng Diyos ay hindi matatawaran. Mga taong nagsisikap na sumunod ang nagsimula ng ganitong pagtugon hanggang sa kasalukuyan. Ang simbahan ng Diyos, ang simbahan ni Jesus na itinatag ay umiiral at hindi lamang iilan kung hindi ito'y sa buong mundo. Ganito ang pag-unlad ng isang bagay. Ganon din po sa ating mga pansariling pananampalataya. Nagsimula tayo nung tayo binyagan. Ibinigay sa atin ang binhi ng pananampalataya. Kaya magandang usisain din sa ating sarili. Tunay bang umuunlad sa atin ang biyaya ng pananampalataya? Tunay bang pinapahalagahan natin ang biyaya ng pananampalataya? O baka ang pananampalataya natin ngayon ay katulad pa rin ng pananampalataya nung tayo bininyagan? Kaunti, maliit, sana meron ng pag-unlad, sana meron ng paglago. At ang pananampalataya ay hindi lamang naiipakita sa pagdarasal, pagsimba, kung hindi lalo't higit ang pananampalataya ay nakikita sa gawain ng pag-ibig. Kapag tayo po'y nadun pa rin sa level na ang pananampalataya sisimba ka lamang, magdadasal ka lamang, magro-rosaryo ka lamang, magnunubina ka lamang, ibig sabihin po, maliit pa rin ang ating pananampalataya. Pero kapag ang pananampalataya natin ay nagbubunga ng mabubuting gawa, ng pag-imisyon para sa ating kapwa, ng paglilingkod sa simbahan sa ating kapwa, doon natin nakikita na may pag-unlad na sa ating pananampalataya. Kaya patuloy pong hihingin ang biyaya ng Diyos. Huwag aasa sa ating sariling lakas. Ipinakita sa unang bahagi ng Ebanghelyo na ang isang halaman, ang isang binhi, merong iba't ibang mga faktor para siya'y umunlad. At ang isang napakagandang tingnan natin sa pag-unlad ng pananampalataya ay ang ating pagsisikap at ang biyaya ng Diyos na hindi matatawaran. Kaya patuloy po tayo sa ating pagpupunyagi na pahalagahan ang binhi ng pananampalataya at nawa ito'y makita sa ating pag-araw-araw na pamumuhay. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na lumawak pa ang Kanyang presensya sa ating buhay. Ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan, naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, nawa hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya, bagkus asamin natin ang Diyos araw-araw, maging sa mga pagsubok at paghihirap.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umulad na sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway anihin nila ang bunga ng kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan ang aming puso sa iyong salita upang lagi kami mamunga ayon sa iyong kasiyahan. Hiling na ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagkat inibig mo, ngayon'y nananali, nagmamahal sa'yo. Napay na nagmula. Ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananali, nagmamahal sa'yo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan na iyong dulot, kami sumasamo sa itong lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diyo. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwalang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asang dahilan ng pagiging handa para sa pagbalik niya ang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit na ang papuri sa iyo, walang humpay, sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan,
palang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayunong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipaguni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyaari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin, kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Kuspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Taglay ang pag-ibig sa Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming
sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin, kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkaloob mong sa aming paikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagkapalang sa aming binibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.